Network Entertainment. Welcome sa panibagong episode ng The Red Door Podcast PH. Wednesday na naman ngayon and as usual, kagaya nga ng sinabi namin last week, every week ay magkakaroon na kami ng 2 episodes. So yung Wednesday ay dedicated para sa mga TRDP entry stories. Story entry. And ayun, may kasama kami ngayon. Oo. Ito nga pala yung bagong host, charot. Hindi, guest reader natin siya ngayon. Isa siya sa mga intern dito sa The Pod Network. Welcome natin si EJ. Ooh, yan. Yun. Ayan. Gamit ka ng mic ha. Pakilala ka kung gusto mo. Hello po, ako po si EJ from MSCUF from Quezon. Yun. Anong Okay. course mo? Bachelor of Arts in Communication. Uy, saktong-sakto pala. At ikaw ang napili Communicate namin. niya ang mga story sa inyo ngayon. Oo, saktong-sakto pala at ikaw ang napili namin para magbasa ng mga ibang stories na sinend sa amin. As a storyteller. Yan, correct. Ayan. Siguro. Sino ba? Siya na paunahin mag-uumpisa. natin. Oo. Tama. Nga pala, Para last mawala yung day niya kaba. din ngayon. Last day niya din ngayon as an Yes. intern. Actually, medyo parang gusto ko pa po mag-extend. Pwede. Oo. Next week, dito ka ulit. Hindi po pwede. Mag-enroll na ang taong ito. Ay, Ayan. Yes, kailangan na pong bumalik sa realidad. pero at least marami ka namang natutunan na madadala mo sa iyong Actually, super dami po talaga kasi parang hindi naman bago sa akin yung mga pag-shoot ng ganito. Pero at the same time, yung podcasting itself, bagong-bago siya sa akin and yung process niya talaga. Nice. So ito yung parang pinaka-practice mo ngayon. Yes OJT po. ka ng di oras. Nag-intern na sa TVN. Nag-intern pa ng podcasting. No? Correct. Ayan, sige. So, since nandiyan ka naman na, Sige. ikaw yung unang magbabasa ng story entry. Sige po. So, this story is from Calvin Francel Yao Yao. So, simulan ko na po. Sige. Hi mga titos! Good day. This is my 3rd time sharing my horror story. Baka sakaling entry-worthy na rin ito. This happened during the last week of March, just before our office sports event. Hindi ko nasasabihin kung anong company o exact location namin. Pero nasa Makati lang kami at orange ang flagship color ng company. Hehe. So, malapit lang. Ang kwentong ito ay hindi ko personal na experience, kundi ibinahagi sa akin ng senior IT manager namin, isang IT specialist, at ng guard na naka-night shift noong araw na iyon. Late na silang nakauwi dahil sa dami ng workload at turnover ng assets mula sa mga resigned at newly hired employees. Ayon sa kanila, bandang 8 p.m. sila natapos sa trabaho, pero tumambay pa sila sa office hanggang 11 p.m. Nasa smoking area sila at nagkukwentuhan tungkol sa work at sa upcoming sports event. Nakaupo sila na nakaharap sa sliding door ng smoking area. Yung sliding door ay may glass panel sa gitna kung saan tanaw ang loob ng office. Pati na rin ang hagdan papuntang 2nd floor at daan papunta sa CR. Habang nag-uusap sila, biglang may napansin ang senior IT manager at ang guard. Para daw may isang taong naglalakad sa 2nd floor papunta sa CR. Ang mas nakapagtataka, ang tanging ilaw na bukas noon ay yung ilaw na malapit sa lockers. Nakatabi rin ng CR. May sensor light din doon at eksaktong umilaw ito nang mapansin nilang may dumaan. Noong una, inisip nila na baka may staff pang nag-OT o baka may nakatulog lang sa taas dahil sa pagod. Pero para makasiguro, umakyat ang guard para tingnan. Pagdating niya sa 2nd floor, wala siyang nakitang tao. Ayon sa kanya, dali-dali siyang bumaba pagkatapos mag-check ng CCTV. Dahil doon, napagdesisyon na nilang i-review ang CCTV footage sa 2nd floor sa eksaktong oras na umilaw ang sensor light. Pero lalo silang kinalibutan nang makita nilang corrupted ang CCTV recording sa mismong oras na iyon. Halos 1 minuto na raw
ang mawawala sa footage. Marami na rin daw talagang kwento sa office namin. Lalo na mula sa mga guard na naka-night shift. Ayon sa kanila, kadalasang nagsisimula ang mga kakaibang nagpaparamdam o pagpapakita pagsapit ng 9 p.m. Sa kabutihang palad, hanggang malikmata at creepy feelings pa lang ang naging experience ko sa office na yon. Hindi katulad ng ibang employees na nagsasabing nakakita mismo ng entity. Salamat mga titos. Magpapasa ulit ako ng iba ko pang experience sa susunod. Regards kay Prey, Kelvin. Maraming salamat EJ. At sa nagbabagong balita. Hindi, yung pag-present ni EJ talagang parang pang communication arts. Oo nga Sorry, eh. hindi po kasi ako masyadong sanay sa mga story na pagbabasa ng malakas. Yeah. Hindi, okay lang. Okay naman eh. Maganda naman. Parang parang... Cut na lang po natin yung mga dapat i-cut. Hindi, okay lang yun. Okay, okay lang yun. Parang Pero yung dating sa akin ng voice mo, parang nasa field. Nasanay sa broadcasting. Yun Sorry. nga. Oo, yun yun. nga Oo. pala. Nice one. Anyways, saan ka nga pala ulit nag-college? Sa Manuel Isang Virgo University Foundation main campus po sa Lucena City. Sa May Lucena? Yes Meron bang dyan sa school nyo? Yung parang, alam mo yung mga kwentong urban legend na parang dun lang sa may lugar nyo o sa school nyo lang umiikot? Actually, marami po eh. Pero dinedisregard ko na lang siya kasi parang gabi lagi halos yung uwi namin. So, medyo po kasi yung school namin. Parang UP type. Maraming puno. Open. Yes, maraming puno. And nasa isang village po siya. So, parang napapalibutan din ng mga bahay. And actually, matagal na rin kasi siyang naitatag. So, kaya yung school namin is maraming mga puno talaga siya. And masasabi mo na parang maraming kwentong mga nabubuo din. Tapos gabi palagi uwi nyo? May mga times po na ganun lalo na sa production and kapag nag-shoot kami or kami yung namamahala ng event, so may mga times na ganun. And yung department po namin is malayo pa siya sa pinakang main gate, so kailangan talagang maglakad. Parang UP nga rin, Paps. Gabi uwi, Diliman. Diliman. Oo, no? Dilim na. Madilim. Dilim Pero na. maliwanag naman po doon. UP Dilim na. Pero meron ba kayong equivalent na sunken garden na wala naman? Meron kaming lounge na tinatawag. Tapos, meron na man-made na lawa, which is tinatawag namin siya na Banyuhay. So, parang may bridge kami na tinatawid before kami makapunta doon sa department namin from another department ng engineering. So, yung lounge na yun is napapalibutan siya ng mga puno. And actually, marami po talaga siyang parang greeneries. So, Kung sino yung mga familiar dun sa lugar na yun at meron kayong mga kwento, isend nyo na rin. Kasi parang feeling ko yung mga ganyang klase ng lugar, maraming kwento yung ganyan eh. yes po. Sa Invergans, actually, napag-aaralan siya sa may mga kwento po kasi sa may isang subject or course kami last sem na parang may mga kwento daw ng nakakatakot sa isang certain area na to, ganyan. So parang inalam namin siya and parang kung alin yung totoo at sa kung ano yung hindi. Like, sa isang room na to, haunted daw, may estudyante daw na nakikisit in pero hindi na siya, like, Hindi siya tao. hindi siya tao. Pero nakikisit in siya and naka-uniform siya. So, parang sa prof siya nagpapakita with that certain day and certain time. Kung sino man yung nagkaklase sa room na yun. So parang same nga lang din. Paps, meron din ganyang kwento sa UP, di ba? Oo. Yung nakikisit in, tapos matagal na siyang estudyante. Yun yung pag-exam ba? Oo, yung pag-exam. Tapos ang ginagawa nila, parang dahil nakasanayan na, every time na yung examination na yun, nagre-reserva na talaga ng upuan. Parang may isang bakante na upuan lagi para sa kanya. Dinedicate no. Tinatawag rin po ba siya? Like, inaano din siya? Kasama sa attendance or hindi naman? Ano nga ba yung kwento nun? Sino nga ba nagkwento sa atin, Paps? Alam ko parang may pangalan na siya parang kilala, parang alam na yung pangalan niya. Di ba na-share natin to sa isang episode? Oo, na-share natin to na nakalimutan ko na yung details. Ako din. Anyways, eto, meron tayo dito galing kay Angela. Sabi niya, "Hi mga titos, call me Angela. Sana pwede tong entry ko. Hindi ko ito experience pero mahilig kasi talaga ako sa horror.
Kaya kahit animated horror stories, hindi ko pinapalagpas. Itong kwentong isishare ko, napanood/napakinggan ko matagal na. Isa ito sa hindi ko talaga makakalimutang story, kaya gusto kong ishare. Though, hindi ko alam kung totoong pangyayari to. Ikikwento ko siya as if ako mismo yung naka-experience para hindi magulo. And here it goes. Nangyari to noong bata pa ako. Elementary days. Mga panahong uso pa maglaro sa labas at mag-explore ng kung ano-ano at kung saan-saan. Hapon na noon at nagpaalam ako sa mama ko para maglaro sa labas. Hindi naman siya nagtanong kung saan ako pupunta at sino ang kasama ko. Basta pinayagan niya lang ako. Mayroon sa lugar namin noon na tambakan ng mga sirang appliances. Para siyang tambakan ng mga dinidispose ng mga sasakyan pero instead na sasakyan, puro appliances. At sobrang lawak niya rin talaga. Lalo na sa point of view ng isang bata. May kasama ako noong hapon na yon. Tawagin na lang nating James. Ako rin pala to. Ikaw pala yan eh. Ikaw yung Kaya pala, kasama. kaya pala ito yung napili ko. Ako rin pala to. Doon namin napagdesisyonan maglaro sa tambakan. Sakto at walang bantay. Malaya kaming sumuot kung saan-saan. Tapos, may nakita kaming tambak ng mga ref. Iba-iba ang size, iba-iba ang brand. May isang ref doon na nakabukas at nakapwesto na pahiga. So parang kabaong style, no? Makahiga yung ref, tapos nakabukas. Etong si James biglang nagyabang. Yan. Yan talaga yan. James talaga yan. Kaya niya raw pagkasyahin sarili niya sa loob ng ref kahit isara pa raw yung pinto. Eddie, pinakita niya. Pasok siya sa loob, tapos sinarado niya mismo yung pinto ng ref. Tumagal ng ilang segundo. Okay, na-prove na niya, kaya niya. Pero, di niya pa rin binubuksan yung pinto. Hanggang sa naririnig ko na siya sa loob, na parang sumisigaw, pero sobrang hina. Kasi nga, nakasarado yung pinto. Akala niya yata, pinipigilan ko buksan yung pinto ng ref. Pero hindi. Nakasteady lang ako doon at iniintindi yung sinasabi niya. Sinubukan kong buksan pero hindi ko talaga kaya. Nalak ata. Sabi ko sa kanya, hindi ko mabuksan at inassure ko siya na binubuksan ko talaga. Pero hindi ko talaga kaya. Nagpanik na ako noon. Kaya ang sabi ko sa kanya, tatawagin ko si mama at nanghingi na ako ng tulong. Takbo ako pauwi noon sa bahay tapos hinanap ko agad si mama. Bago pa ako makapagsalita, bumukas ulit yung front door namin. Nakauwi na si Papa galing trabaho at may dalang pasalubong. Ang bungad niya sa amin, may dala raw siyang ulam. Chicken. Kumain na raw kami bago pa lumamig. Sakto, favorite ko yon at gutom na rin ako noon. Kinaumagahan, nagising ako sa katok. Mga magulang ni James. Nagtatanong kung nakita raw ba siya. At saka ko lang naalala si James. Matapos na ba? Si James, ulam nila chicken. Samantalang si James, ayun, naging hotdog sa freezer. Nasuffocate. Ano? Nasuffocate na siya doon. Kaya nga eh. Ano nangyari kay James? Ano nangyari doon? Ayun na, wala na. Ano na. The man who can't be moved din. Oo, na-frostbite sa panlalamig. Ba't Ano naman? sabi niya? Wala, ang ganda lang, Paps. Ang ganda lang, Paps. Yung story, open-ended. Parang mga ano to Parang mga pelikula to ng ano Parang mga A24 to. Figure it out. Kaya nga na parang, ano nangyari? Hindi natin alam. Yun na yun. May mga ganyan kasi klaseng talagang story. May mga ganyang klaseng story kasi talaga na parang, ewan ko, pero Hindi, parang ano na yun eh. parang Leviticus lang. Kaya nga sa true. Kanya-kanyang interpretation na ano nang nangyari kay James kung sa umaga na. Pero grabe naman yun, na parang may kalaro siya na kulong sa ref, nagmamadali siya, nagpapanik. Kaso nakita niya, uy, chicken, okay, kain muna. Priority niya yung pagkain. Sa true. Kasi chicken eh.
Kain muna. Tapos tulog. Favorite niya yung chicken, pero hindi niya favorite si James. Pinoy ba yan? Oo, totoo. Pinoy ba yan? Yung isa, yung kasama kalaro niya? Oo, Pinoy naman siguro. Pili ko hindi. Mahilig sa chicken. Bakit? Oo, tama. Hindi yan. Fried chicken. Sa true. Alam ko na yan. Anyways, ayun na nga. Anyway, ako na pala magkukwento. Anong pangalan ulit nun? Maraming salamat sa pag-share ng kwento. Angela. Si Angela. Di ka sumapi kay James. Ha? Di siya sumapi kay James. Ito. Oh my God. Nahirapan ako pumili kasi yung mga kwento nila may mga pictures Ayan, maganda. Yung may picture. na kailangan kong i-edit. I-overlay. I-overlay. Huwag mo oo. daw kakalimutan. So, nag-ano ako. Ito na lang. Para fresh na fresh pa. Ito. Hi Tito Ian and Tito James at pati na rin sa kasama nyo dyan na si EJ. Joke lang, hindi niya sinabi yun. Galing. Nahulaan niya. Oo. Call me Arnie na lang po. I just want to share my story. Welcome and goodbye, grade 5. Yun yung title. Di ko alam if ako lang ba or na-experience nyo na din ba yung na-experience ko. Yung tipong akala mo guni-guni mo lang lahat tapos all of a sudden malalaman mo na may nakakita din ng nakita mo. As in same na same. Pero itong isi-share ko ngayon ay yung pangalawa at pangatlong na encounter ko. Nangyari ito nung grade 5 ako, way back 2009. Halos first week lang ng school nun. Isang maliit na private school sa Bulacan. Uwian na namin noon nung nag-decide kaming maglaro sa loob ng room. In-off namin yung ilaw kaya madilim-dilim. May mga harang yung bintana kasi aircon yung room namin kaya pag pinatay yung ilaw at sinarado yung pinto, as in parang wala ka nang makikita sa loob. E di yun na nga. Naghahabulan at nagtatakutan kami ng mga classmates ko. Hanggang sa may nakita ko sa peripheral ko na babae na nakaluhod sa upuan ng kaklase ko. Tinitigan ko siya. Nakaputi. Mahaba ang buhok na parang di pantay-pantay ang gupit at nakayuko siya. Aware naman ako sa mga multo kasi nakakita na ako sa bahay namin pero yung nakita ko na yun, hindi ko muna kinlame na multo talaga. Hanggang sa nagulat kami kasi sumigaw yung isa naming kaklase at pinagmamadali na buksan yung pinto at ilaw. After nun, nagsilabasan kami lahat at kinuwento nga ng kaklase namin yung nakita niya. Doon ako nagulat kasi same kami ng nakita. So ibig sabihin talagang multo yung nakita ko. Di muna ako nakikisabat sa kwento niya kasi gusto ko muna i-make sure na pareho nga kami ng nakita. Ang naisip ko lang that time wow, so totoo pala yung nakita ko. Yan lang yung nasa isip ko nun. After that day, naikwento namin yun sa mga teachers namin and sabi nila wag na lang daw pansinin at kalimutan na lang namin. Baka daw guni-guni lang namin. Kaya after nun, hindi na kami naglaro ulit ng ganun. Fast forward, matatapos na yung school year nun. Mga last Tuesday ng pasukan nung naungkat naming magkakaklase yung nangyari nung first week hanggang sa naisipan namin na itry ulit. May isa kaming kaklase na hindi naniniwala sa nangyari noon. Ang ginawa namin that time, lahat kami nakaupo malapit sa may pinto at sa may switch ng ilaw. Tapos yung kaklase namin na lalaki na hindi naniniwala nakatayo sa sulok sa likod ng movable na blackboard. Aninag namin na nakatayo lang siya doon kasi aninag namin yung paa niya sa ilalim. Then ayun na nga, pinatay na namin yung ilaw then nakatitig lang kami sa paa nung kaklase namin. Sa harap ng movable blackboard, andun yung teacher's table at ang chair. Hanggang sa nangyari ulit yung hindi inaasahan. Nakakita ulit ako pero hindi yung babae. Isang lalaki na nakabarong na parang butot balat na ang itsura. Gumagapang sa ilalim ng blackboard. Tinitigan ko lang muna siya habang gumagapang siya. Yung gapang niya is parang yung sa mga zombie films. Ganun-ganon. Napatingin din ako sa paan ng kaklase namin and nakita ko na andun lang siya. Hindi siya kumikilos kaya malabo na siya yung gumagapang. At medyo chubby siya kaya malayo talaga na siya yun.
Pinabuksan ko na yung ilaw nung nakita ko na yung gumagapang palagpas na sa teacher's table. Natatakot na kasi ako na baka kung ano yung mangyari once na makalapit siya sa amin. Pagbukas ng ilaw, pumunta na sa amin ulit yung kaklase namin na nasa likod ng board. Laking gulat ko nang hindi lang ako yung nakakita dun sa gumagapang. Madami kami na iisa lang ang description. Tinunong namin yung kaklase namin na nasa likod ng board kung nakita niya. Pero sabi niya, nakapikit lang daw siya at nagdadasal kasi natatakot na din daw siya that time. After nung nangyari na yon, nagpray kami and naglokohan pa nga na parang winelcome at nag-goodbye lang sila sa amin. Grade 6 na kami nung nakwento namin yun dun sa isang teacher namin na matagal nang nagsaserve sa church ng school. Nakwento niya na may nakikita nga daw dun na bata na naglalaro. Akala pa nga daw ng guard student lang pero sa pagkakaalam niya, that time may lakad ang mga prep. Nagulat daw yung guard kasi sarado naman daw ang pinto, nakalock. Pero may naririnig pa din siyang tumatakbong bata. Kaya sinilip niya yung ilalim ng pinto at nagulat na lang siya na may nakita siyang paa, nakasapatos at nakaharap sa kanya. Di lang yon yung kababalaghan sa school na yon. Madami pang kwento. Merong matandang babae, meron pa nung naglalakad na parang may kadena sa paa, naglalakad na parang may hila-hilang kabaong, mga multo na nagpapanggap na tao, kapre at madami pang iba. Share ko na lang ulit sa susunod. Salamat sa pagbabasa. Madami pa akong stories, simula pa lang to. Pag di na busy, send ko pa rin yung iba. Maraming salamat, The Red Door Podcast. Yun, thank you so much. Thank you, Arnie. Somatic yan. Dating sementeryo. Dating sementeryo, Yung oo. school nila. Naka-premium For sure. Lahat ng klase ng multo andun Parang may season pass Andun lahat ng andun lahat ng may kapre, may ng kadena, may ilan ng kabaong. Yung school nyo dati Di ko po alam Di pa ako buhay nung... Pero sabi nyo wala namang kumakalat na mga kwento-kwento na dating daw to. Actually, wala naman. Dating sementeryo, wala naman. Safe. Medyo Wala. safe kayo. Pero may mga ibang school na Hindi ko ganyan. lang sure. Pero sa amin kasi wala po kami na. Pero ang alam ko is, yung building namin yung pinakamatagal ng naitatag. As in, pinaka-first. So parang lahat ng kababalaghan is parang doon nagsimula. Meron bang lahat sikat na tao na nag-aral doon? Like, for example, celebrity or bayan? Politiko. And kung kalala niyo po si Mrs. Mga kalala sa TikTok halos mga naging influencer na rin po. Sino? Hindi na siya masyadong hindi ko na siya basta Mrs. yung unang Mrs. Yes. Kulot siya na girl. Then maganda and yung content niya is parang mga for yung mga sumikat na din nun. Pero Lifestyle. yes. Lifestyle. Tsaka si Luyang, kung kalala niyo siya sa TikTok, si Luyang Dilaw. Parang familiar, Luyang Dilaw. Luyang Si Dilaw ano? something. Yung makulit yung niya. Si Turmeric. Makulit yung mga content niya. Babae ba yun? Yes. Luyang Dilaw. Sister Merrick. Luyang Dilaw. Luyang Dilaw ba? Or something may dilaw. Luyang Dilaw sa kape. Yeah. Wala. Ay, Luyang ito? Dilaw sa kape. Ito? Yes. Yeah. Arty student siya. Sikat siya ngayon. Sikat. Ilan followers niya, Paps? I don't 565,000. Okay. Sikat na. Ikaw, ilan ka? Hindi na, wag na. Ilan ka? 800 pala. Sikat ka din. No. Sikat sa No. Ano to? Noon. No. No. Kala ko sabi niya no. No, it's a no. Kala ko sabi niya no. Hindi siya sikat. Kala ko nag-tantrums ka bigla. Ayan. Anyway, sa'yo na. Ikaw, turn mo May na. kwento ka din dyan na ready? Yes Okay, po. sige. Ayan. So, yung kasunod na entry natin is from Sam Carion. Sana tama yung name. So, good day mga titos. Just call me Sam. I just want to share my story that I've been keeping for a long time. I'm writing this story while listening to your latest episode 80. I just want to brag then na I'm an OG
silent listener from the very beginning. From Midnight Titos to Kwentong RDP. Tagal na. Naranasan ko na rin mamulto ng mga titos. If you know, you know. Them not uploading any content for a long time. Sorry na. Ghoster pala eh. So, anyway, without further ado, I'm going to start the story. This happened on my 3rd year in college. Sounds cliche pero yes, a school horror story again. My program was BS Criminology, and during that time, maliit pa yung campus namin. This is a private school by the way. Every subject kasi different room kami. But usually criminology students' room were on the 3rd floor. This happened to me while waiting for the next subject. It was afternoon. Second class ended at 2:30 p.m. and next class is 4 p.m. pa. Sobrang habang vacant. All my friends were busy that time. Chos, natutulog lang po talaga sila nun. Anyway, eto na. Nagpunta ako sa CR 3rd floor para kumain. Charot, syempre para magwiwi. Ito na talaga. When I entered the comfort room, on the right side, there's a 4 cubicle. The first cubicle was kept locked by the utility kasi for staff or structures lang yun. On the left side, that's where the sink is. And other cubicle, sa dulo. As an introvert girly, sa dulo ako pumunta. The last cubicle on the right. And guess what? May EAT. Kaya naman, dun ako sa kabilang dulo. Ang Buti nabasa mo ng ganyan. Yung Grabe, unang basa ko no? dito, it. Anong it? Buti natama siya nasa ng basa. cubicle kasi siya. So, Oo nga, no? literal. Baka yun yung multo. Kasi kahit Walang tao may eat. While doing my thing, narinig kong nagbukas yung faucet sa may sink. Noong una, nagtaka ako kasi alam kong mag-isa lang ako nun. First cubicle, lock. Second and third cubicle was open, meaning no one's there. Fourth cubicle is my EAT. Now what's left is the left cubicle kung nasaan ako. Nagtaka ako kasi if may papasok na tao, maingay yung pintuan. You know, yung parang tunog ng lumang pintuan na may pagbubuksan, parang nag-tighten yung mga tornilyo. Daeng sound. Wala akong narinig na ganon, so I know na mag-isa ako. I was hesitant to open the door of the cubicle kasi. Sino ba namang di matatakot? Pero dahil ayoko nang maging premium pa yung experience ko doon, binuksan ko. Di ako tumingin sa taas at baba ng cubicle. Diretso lang. Pagbukas ko, lumabas na ako at dumiretso sa may pinto. And guess what? Huwag kayong magugulat. Sarado yung pinto ng CR. Pihit ako ng pihit sa may lock nun. Mga 1 minute lang naman siguro yun. Real quick lang siya. I kept gaslighting myself na mga friends ko lang yun na pinaprank ako. Pero pagkabukas ko ng pinto, there's this lamig na pumasok. No such thing na hangin lang yun kasi di naman gumalaw yung mga hibla ng buhok ko. Hindi ako lumingon kasi parang nararamdaman kong nasa likod ko lang siya and nag-aantay lang na lingunin ko siya. Lumiko na lang ako at pagkaliko ko, nakita ko sa may peripheral vision ko na may entity sa loob ng CR. Yes, entity. Kasi I can't say na tao yun dahil it's like a silhouette. Silhouette shape lang siya na tao. Just shape. Pagbalik ko sa room, most of my friends were awake na. They asked where did I go. Ang sabi ko lang, sa CR. Di ko na kwento yung nangyari kasi ayoko na alalahanin. Kaso paglingon ko, para sana isara ang pinto ng room, nasa likod ko na yung silhouette na nakita ko sa CR. Pitch black shadow-like entity. No face, just shadow. Sumigaw ako at tumingin sa mga kaibigan ko. Pagtingin ko sa kanila, parang di nila ako napapansin at naririnig. At first, I was thinking prank ba to? Legit ba tong nangyayari? Tinanong naman nila ako kanina kung saan ako galing, and now parang di na nila ako napapansin. Tumakbo ako palabas, sa kabilang pinto ako dumaan para di ko madaanan yung entity sa likod ko. Hindi ako lumingon. Diretso lang ako sa fire exit and bumaba na. Pagkababa ko sa second floor, nagulat ako kasi sa pinakadulo ng hallway may another entity ulit. Nakadress na above the knee and naka-veil
siya, and naka-veil siya, kaya di ko makita yung muka. Sobrang nanginginig akong tumakbo pababa hanggang sa makalabas ako ng building. Pagkalabas ko ng building, merong waiting area na tambayan and nagulat ako kasi nandun na yung mga kaibigan ko. Lalapit na sana ako sa kanila pero parang di ako makagalaw. Lumingon ako sa likod ko and dun ko nakita yung shadowy black entity na nakita ko sa CR. Pilit kong hinahakbang yung paa ko kaso di ko talaga magalaw. Doon na ako sumigaw. Tinawag ko ng malakas yung mga kaibigan ko. Lumingon sila pero parang hindi nila ako nakikita. Pagtingin ko sa kanila, mas nagulat pa ako kasi 6 kaming magkakaibigan and imbis na 5 na yung taong nandun sa waiting area, may ekstrang tao na kasama ang mga kaibigan ko. Nakayuko at parang natutulog. Jigsaw moment. Same clothes as mine and same hairstyle. Doon ko na-realize na oo nga pala. Sa waiting area kami nag-aantay bago pumunta sa CR. All this time natakbo ako ng takbo mula sa CR hanggang paglabas ko ng building. Yung physical body ko ay natutulog lang pala. What makes me think so hard is bakit ako pumunta sa vacant room and nakita ko ang mga friends ko doon. Nilingon ko yung entity and hahawakan ko na sana siya nang bigla na lang akong nagising. And confirm, tulog ako the whole time. It was all a dream. Pero yung pagod, ramdam na ramdam ko. Te, anyari sa'yo? Init na init yarn? Sabi ng isa kong kaibigan. Di ako sumugot at tinignan ko lang siya. Buti gising ka na te. Akala namin kanina tinatawag mo kami. Hahaha. Boses mo kasi yung tumatawag sa amin eh. Imposible naman yun kasi tulog ka. Baka may nampaprank na naman sa atin. Yan ang sabi ng isa ko pang kaibigan. I was in daze talaga nun. Iniisip ko kung anong bang nangyayari. Di ko to kwento sa kanila and this is the first time na i-open ko to sa iba. Full of mystery talaga. Mystery din na may cameo pa talaga yung Lady in Veil sa dream ko. Sobrang random lang talaga. Thank you for reading my story and thank you for uploading episodes. Will support you always. Ayan. Thank Nice. you. Ganda. Thank you. Sam? Thank you, Sam. Thank you so much. Tsaka confirm talaga na OG Oo, siya. ang Kasi dami niyang ginamit na terms na mula pa dati. premium, ginamit niya rin yung jigsaw moment. Mm-mm. Tsaka ang ganda paps ng story, no? Kasi parang na-astral projection siya. Oo. Tapos napunta siya sa ibang dimension. Nahiwalay siya dun sa ano niya eh. Nakita niya sarili niya eh. Mm-mm. Astral projection pa rin ba yun kung gising? Hindi, tulog nga. Nakita niya yung Hindi, sarili niya na nakita tulog. niya na yung sarili niya. Tulog ba? Tulog Nakita niya? nung siya. nakita niya. Kala ko nakita niya yung sarili niya kasama yung mga ano niya. Hindi. Pero paps, nung nandun na sa part ng story na yun, parang biglang napaisip ako na maganda rin palang concept yun ng isang horror movie. Mm-mm. Kasi di ba may mga kwento tayo about sa doppelganger, yung magkakaroon ka ng duplicate, di ba? Pero ano yung point of view nung ka-duplicate? Parang Ano ba? yan, di ba? Oo, parang tinatrap ba sa isang na para hindi siya makita yung tunay? Yung peke ang makikita hindi yung totoo Di ba parang as nga? Ano? Parang as. Anong parang as? Yung si Jordan Peele. Oo, yung as na movie. Pero kasi doon, kunwari ako, di ba, ang dami na natin narinig ng mga doppelganger stories. Pero wala pa tayo narinig na nakita parehas. Sabay. Sa as kasi kita sabay eh. Di ba, family sila, nakikita nila na may isa pang family. Pero paano kaya kung ang nangyari is katulad nun, na parang natatrap yung totoo sa isang dimension na hindi siya makalabas, tapos ang dumuduplicate sa kanya is yung doppel. Yung doppel lang. Galing na. Nice. Di ba gumagawa kayo ng film? Sakto yan. Thank you po sa idea. Gagawin namin yan. Ayun! Pag kailangan niyo ng artista kasi pangarap namin. May nagawa, actually, may nagawa, Sinapia. Sinapian? Sinapia. Akala ko sinapi. Yung dating intern, like, yung kasabay ko po, yung mga kaklase ko is, gumawa sila ng film na ganun, na parang, pero ano siya, sa isang subject namin about nalimutan ko yung subject, pero ganun. And ang concept nila is parang, hinahabol siya ng, past. So, parang, ang dami niyang, para siyang horror theme, pero
kung iisipin mo yung binigay sa kanilang topic is magigets mo yung ano nila. Hinahabol ng past. Yes. Ako, mukhang Kapag kilala ko may ganyan. time po siguro papapanood nila sa inyo if Mabilis. kaya. Like parang siguro mga 10 minutes or 5 minutes lang siya. Mabilis lang. Mabilis lang po. Past talaga. Past yun. Past lang Ang talaga title yung na- mahabol. Ay, nakapost siya sa ano pala, sa FB, which is under kay Justin Alba. If you want, send ko po sa inyo yung... Oo, Sige. headmaster. So post, hindi past. Ano ba? Ano ba talaga? Kalito. Ay, yung ano, ang Naulol ka title, ni James. ang title niya is Sisid. Sinong sisid? Sisid. Like, Di ba Viva Max yan? Baka no. ano, may, Shout out, bata pa BMX. Ay, sorry. Sorry yung ka pala. ay, yun po yung ano niya, yun yung concept niya. Parang meron kang doppelganger pero sarili mo lang pala siya. So, Pag kailangan nyo ng pag kailangan nyo ng kahit extra lang kasi gusto talaga namin Artist. ma-experience kung ano sige yung po. Pag, kasi 'di ba sa Book of Bad Ideas na try na namin yung mag-voice acting. Gusto namin matry na ikaw gusto mo ba? Mag-artista na. Mag-artista, pwede naman. Kaso, mahirapan kayo kuha ng kunwari, doppelganger, tas kukunin nyo ako. Mahirapan kayo makakuha ng kadoppel ko. Mahal si Jake Ersito ngayon. Tsaka saan po namin nahagilapin si Jake Ejercito? Yun nga, mahirapan kayo maghanap ng kadoppel ko. Parang hindi na lang ganun yung concept. Oo, tama. James. Extra na lang din ako. Background character. Yun, correct. Kahit yung Kaibigan. Yung unang mamamatay. yung lalabas lang tapos magmumura lang isang beses. Oo. Unang madededo. Yung mga yun po ba ay may TF? Yung ano? Pinapatanong lang ng kaklase ko. Hindi, wala na yun. Wala na yun. Mamamatay naman din agad. Hindi maniningil pa ba? Basta, unang take, Oo. talagang bulagta agad. Yun, correct. Egg pie na agad. Anyways, Paps, may napansin ako sa mga stories na discuss natin ngayon. Karamihan school. Oo. Feeling ko, marami sa atin ang naka-experience talaga ng kababalaghan sa school. Kung bata Way pa back din nung tayo. elementary pa. Ngayon, parang napapaisip tuloy ako na legit kaya yung iba o dahil lang, bata pa kaya masyado mapaglaro yung isip. Alam mo yun? Pwede. Tapos, gawa pa ng yung parang same lang din sa Masisteria na parang mga magkaklase Hawa-hawa. kayo o nagkakawa na, uy, may manager, may multo. Igag. Si James yun. lang nila yung naririnig nila or naranasan ng iba. Kasi yung ikukwento ko ngayon is nangyari din sa school. Tapos OG listener din to. Alam ko kilala mo siya pero ni-request niya kasi dito na wag na siyang banggitin. Pero alam mo kilala mo to. Ang title, K nag-uumpisa pangalan niya. Kilala mo to. Kape at Katatakutan. Kape at katotohanan. Eto na. Katotohanan. Please hide my name na lang po. Pero since day one fan na ako ng podcast niyo. Yes, correct. Kasi naalala namin na since day one. Okay. talaga. Alam ko na kung sino yun. This story was shared to me by a friend na nag-aral sa Silliman University. Saan to? UP? Spicy. UP ba to? UP Siliman. Ano ba to? Saan tong Silliman University? Spicy version. Parang bumili ng Chicken Joy ta spicy. Yun, Bicol to for sure. Pero saan to? Seryoso? Silliman. Hindi ko alam. Check mo nga. May isang incoming freshman na kakalipat lang sa nasabing probinsya. So, nakapag-enroll na siya sa Silliman University. At ngayon ay kasalukuyang naghahanap ng dormitoryo. Nag-inquire siya sa dorm na tinatawag nilang Carson Hall na pinangalan kay Edith Carson na asawa na naging university president dati. Mga taong 1930s ata. So, nung nag-inquire yung freshman na yon, may nag-asikaso sa kanyang isang mistisahing babae na parang medyo may edad na. Sinagot ang kanyang mga katanungan at binigyan pa siya ng tour around the dormitory. Nagkwento pa ito about sa history ng school and building. Tapos, pinagmerienda pa daw siya. Satisfied naman yung freshman at nangakong babalik ito next week. So after a week, bumalik yung freshman pero nagulat siya. Ibang tao na yung nandoon sa front desk. Na siya ding tumulong magpasok ng gamit sa dorm room niya. After nun, nagtanong yung freshman, nasaan na po yung medyo matandang babae na nakausap ko po last week? Napaka-accommodating po niya at tinur pa niya ako sa dorm. Sabi ng babae sa front desk, wala pong matandang babae dito, ma'am.
So, may nakitang picture yung freshman. Ito po. Siya po. Siya po yung nag-asikaso sa akin last week. May pinakita pa lang. May pinakitang picture yung freshman. It turns out, yung matandang babae was Edith Carson. Yung namesake nung dorm. Yung nakita niya mismo? Yung mismong may-ari. And itong tao na to ay, si Edith Carson daw ay asawa ng university president noong 1930s. It turns out, yung matandang babae was Edith Carson, yung namesake ng dorm. Mula daw po noon, tinago na po yung portrait na yon para daw hindi na matakot ang mga students. Ooh. Curious ako kung if ever man, kung sino man yung nagsend ng story, meron bang picture yon? Kasi worth, di ba? Wala na yung Paps, wala na original yan. Na-edit Edited na. Na-edit na? Oo nga, no? Sayang naman. Pero di ba, nakakatakot yung kung sakali, di ba may picture ka, tapos, Parang na-imagine ko, parang naisip ko, ano kaya itsura ng picture niya? ikaw na sa tingin mo. Nakita niya daw ba yung picture nung pagpunta niya? Nakita nino? Hindi, nung... Nag-send na story? Oo. Hindi, nakwento lang to sa kanya. Pero, yun nga, if napapanood mo itong episode na to, confirm mo nga kung napakita sa inyo yung kung nakita mo yung picture, nakasama niya si Edith Carson. And kung based sa judgment mo is legit ba? Yung walang edit Oo. Yung edit na walang edit. Oo, yun, correct. Mukhang andyan na yung susunod. Last story, Paps. Ito, maikli lang talaga to. Ito. So, hello po, new listener nyo po ako, mga titos. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang M. True story po. Nag-start po ito nung elementary ako. Siguro grade 5 or 6 ako noon. Umuwi sa Pilipinas ang papa ko galing Saudi at tuwing uuwi siya doon, doon ako natutulog sa sofa sa kwarto nila dahil wala pa ako noon kwarto. Noon hindi pa kami naglalagay ng maliit na ilaw sa kwarto kaya pag natutulog kami, patay ang ilaw. Syempre, madilim. Hindi talaga ako nagkukumot pero nung gabi na yon, naalala ko madilim pero parang may nakatingin sa akin na malaking pusa na nakaupo sa gilid ko at ang mga mata niya ay may apoy sa gitna. Doon ako natakot at nagtalokbong. Nagtalokbong ako kahit pawis na ako at feeling ko hindi ako makagalaw. Di ko alam anong oras ako nakatulog. Pagising ko, lumabas ako ng kwarto. Meron akong naririnig na mga pusa. Parang kuting. Tinanong ko pa sa mga kasambahay namin kung may pusa sa kabilang kwarto. Ang sabi niya wala naman daw. Pero habang tinatanong ko yon, naririnig ko pa rin. Dahil sa time na yon, hanggang mag-college ako, madalas akong makarinig at makakita ng multo. Marami akong na-experience kahit nakasikat pa ang araw. Nakakatakot pero nasanay na ako. Salamat mga tito sa pagbasa ng story ko. Magbahagi ako ulit sa susunod. Sobrang iksi nga. Salamat po ulit and God bless. Galing to kay M. Thank Thank you so sa much. pag-share. Pero ano kaya ibig sabihin nun? Pusa na may apoy? Oo nga nakakatakot yun. Ay yun, siguro some kind of entity, kakaibang entity. Pero eto lang napansin ko guys since nagsisend kayo ng mga stories nyo na part ng aming pa-contest, itodo nyo na. Huwag nyo nang ipitin. Oo. Wag Wag na yung maikli. Kung gusto nyong sagarin ng 7,000 words libro. Charot. Hindi Basta yung mga katulad ng unang binasa natin kahapon. Ay, nung Wednesday. Ang ganda nun. Sobra. Kasi mahaba. Wag tanggalin nyo na yung na marami pa po akong, ang dami kasi namin nabasa na, marami pa po akong i-share sa inyo pero i-share ko na lang sa susunod. I-share nyo na agad. I-share nyo na agad kasi pa-contest kapag hindi yan nyo sinare yan, hindi 1,000 worthy yan. Oo, correct. Ayun. At dahil may susunod ng gagamit ng studio, nasilip na tayo. Maraming salamat EJ sa Thank you so much, EJ. pagiging So much guest part. reader namin. For having me. Yun. Sana sa susunod ulit. Oo, Enjoy kami tayo. naman ang Maging pupunta sa artista inyo mo. Sige Oo. po. Gawin nyo akong artista. sa film nyo. Pangarap ko Bigyan natin ng exposure. Ayun, correct. Yan. Ako, sa sun lang ako na-expose eh. Bigyan ng mga 3 page ng script. Yan, Pwede pwede. ba yan?
Tapos lahat ng script mo, Yung tatlong page ng script, nakalagay lang nakahiga siya. Pambihira. Buong Pwede yan. ang role mo, paralyzed na na estudyante. Ang role mo, lumpia na hindi pa naluluto. Anyways, ayun na nga. Maraming salamat EJ sa Thank you pagiging po. part ng episode na ito. Meron ka bang gustong batiin? Since, Pasalamatan, pasalamatan, i-shoutout. i-shoutout. Oo. Wala naman. Charot. Siguro, sa mga kaibigan and sa mga friends and family. Hi guys. Hello. Uuwi na po ako. Maraming salamat pala sa mga interns ng The Pod Network, lalo na yung sa school nyo galing? MSCUF po. MSCUF, tama? Yes. Ayun. Shoutout sa inyo, MSCUF. Salamat sa mga tumulong sa amin sa mga nakaraang recordings namin dito. Si Andrea wala iniwan kami. Dapat Balik na daw isa kayo. siya sa mga magbabasa din. Yes. Ayun, thank you so much sa inyo guys. And maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng episode na ito. Sa mga hindi pa nakalike sa aming mga social media, makikita nyo yan sa ibaba. Instagram, Facebook, TikTok. Yan. Ayun, so tatapusin na muna namin yung episode ngayon. Abangan nyo next Wednesday at syempre sa Saturday meron kaming bagong episode. Remember, every Wednesday meron kaming story entry episodes. At kung gusto nyong suportahan yung mga projects namin in the future, pwede kayong mag-subscribe sa amin. May all-out pamangkin, may supportive pamangkin. At syempre, pwede kayong mag-send ng super chats para meron kaming pangkain sa pang-araw-araw. Charot, hindi. Para sa mga mga projects namin in the future. Correct. Pero kung gusto nyo i-recta, i-message nyo lang kami. Oo. Ito yung QR. Charot, wala. Hindi, Ayun, so again, maraming salamat sa panonood. My name is Tito Ian Lee. And ako naman si Tito James Zu, kasama si EJ. At kami ang The Red Door Podcast PH. Bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.